sa Kongreso, kulang na lang sabihin ni Congressman Rods Gutierrez, ang hindi educated questions, yung mga o di ba? Sabi dito sa amin, pag nagtatanong sa Kongres, masamukon. Di ba? Ano niya, Mr. Marabillas, sa masamukon? Nakakalito po. Nakakabobo yung tanong. Tanong pa lang po, mabubobo ka na, dinadala ni ba to sa mga pasigaw-sigaw? Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Marabillas. Nag-react na mga kababayan yung isang member ng Quadcom sa Congress sa naging pahayag po ni Digong na willing daw siya mga kababayan na mag-appear, mag-attend sa sa Quadcom investigation. Basta yung mga tanong daw, mga educated questions. At kung invite daw siya, mag-attend siya at he's hoping, sabi ni Digong, yung mga tanongan niya ay mga edukadong tanong, educated questions. Ngayon, nag-react po si Congressman Gutierrez, kababayan namin dito, Congressman One Rider Party List, Congressman Rods Gutierrez, taga rito sa Legazpi. Kami niya, yung tanong namin talaga sa Congress, educated questions. Tama. Sabi ko nga mga kababayan, i-compare ninyo ang Senate investigation doon sa Pogo, yung klase ng mga pagtatanong, lalo na po yung mga tanong ni Bato, saka ni Jingo Estrada, malayo sa educated questions. Pero po, mga kababayan, sa Congress po, marami yata yung educated. Lahat man niya, Mr. Marabillas yata, may edukasyon. Kaya lang, mas matatalino yata yung mga congressmen natin kaysa sa mga senador. Malalalim yung mga tanong. Maayos magtanong sa Congress yung ating mga Quadcom members kaysa sa... di ba pa? Maraming brilliant po sa Kongreso kaysa sa Senado. Dagdagan pa nga yung eleksyon ng kung sino-sinong gustong maging senador mga kababayan. Kaya sabi niya, we are asking kanya, you can be assured niya of educated questions. Sabi po ni Congressman Rods Gutierrez, matalino po itong si Congressman Rods Gutierrez, kahit napakabata pang congressman. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. At itong ating programa mga kababayan, atid sa inyo nitong ating mga sponsors. Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapay po sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito sa mukha naman yung application, anti-aging, Automax po siya. Ito Eye Glow Serum mga kababayan. Whitening po siya. Made in South Korea. Ito naman po, Nensha Red Mix Fruit Drink. Gawa po siya sa goji berry. May anti-cancer properties po siya. At sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. At bills payment po sa aming office. At saka sa mga mahilig po sa mga imported bags, manood po kayo sa live selling ni Madam Aileen Rosales sa kanyang Aileen Closet po. Pati mga shoes, ito yung kanya po. Ito yung kanyang page. Kita ninyo, napakagandang mga online selling po siya. Si Madam Aileen Rosales.
Cellphone number niya po, 773-798-7816. Balikan natin yung ating kwento na sabi, educated questions daw. Sabi ni Digong, he is hoping na matalino yung tanong. Alam mo naman, matalino. Di ba? Mas matalino yung ating mga congressmen sa mga kaalyado niyang mga senador. Di ba mga kababayan? Ito yung sagot ni Congressman Gutierrez. Sabi dito sa report ng Inquirer, Gutierrez tells Duterte, Quadcom members ask educated questions niya. Ganon na niya kami rito sa Kongreso. Kulang na lang sabihin ni Congressman Rods Gutierrez, ang hindi educated questions, yung mga... Di ba? Sabi dito sa amin, pag nagtatanong sa Kongres, masamukon. Di ba? Ano niya, Mr. Marabillas, na masamukon? Nakakalito po. Nakakabobo yung tanong. Tanong pa lang po, mabubobo ka na, dinadala ni ba to sa mga pasigaw-sigaw? Sabayan pa ni Jinggoy. Lalo yung pagtatanong doon po mga kababayan sa isang witness na sabi namatay na yon. Yung si Maslog, ang pangalan na ngayon, Jessica Francisco, sa Pogo investigation kay Alice Goo, sabi ng PAO, nagulo lang niya yung investigasyon. Sino kasi nag-invite noon as resource person? Mamaya balikan natin. Dito muna tayo kay Digong, mga kababayan, na nagsabi willing siya na pag iimbitado siya. In-invite na siya. Hindi man pumunta. Duda nga tayo, mga kababayan, na talagang a-attend siya. Pero anyway, sabi niya, pag inimbitahan niya ako, inimbitahan na nga. Wala pa rin. O ngayon, di ulitin yung invitation. Tingnan natin kung pupunta si Digong sa issue ng EJK, War on Drugs. Kaya sabi po ni Congressman Rods Gutierrez, kami niya sa Congress, yung Quad Committee niya, nagtatanong kami, ang mga tanong namin ay intelligent questions, educated questions. So sabi po ni Gutierrez, I would like to think, maybe this is not being biased niya, but I would like to think that the questions of our co-members in the committee are educated. Alata man po. Malalalim po magtanong at maayos magtanong po yung ating mga congressmen. Pag pinakinggan po natin, pinanood natin mga kababayan, parang court litigations man lang. May tamang training po. Balibasa karamihan, hindi naman lahat. Karamihan sa kanila mga mahusay na abogado, hindi tulad po sa Senado. Balibasa kung sino-sino na lang ang nananalo. O diba? Dahil sa popularity, sa Congress po talagang direkta kasi sila na binubutuhan. Lahat man na niya, Mr. Maradillas, direktang binubutuhan. O nga. I mean, karamihan dito sa ating mga congressmen, kahit nga mga bago pa lang sa posisyon sila, siguro talagang may angking talino talaga mga kababayan. Maayos po sila mag-conduct ng congressional hearing. Kaya sabi po ni Gutierrez, kami excited kami na makaharap yung dating Pangulo. Sabi nga po ni Congressman Abante, ibibigay niya namin yung tamang trato, pagrespeto sa dating Pangulo. Sabi po ni Gutierrez, the Quad Committee has been meticulously probing the three issues involved, which is why the mere mention man lang ng mga pangalan does not mean that they are prejudiced. So I think what you'd notice with the Quad, what we're trying to uncover we can really see that we don't involve people in accusations just because the names were mentioned. That we see them as involved. Paliwanag po ng congressman. Kami we try to establish the base first.
I think that's why with this quad hearing, we expect first to fully thresh the issues on the ground. And maybe if that is established, if we can see what really happened and there is still a linkage to the top officials anya that were mentioned, then perhaps the quad will decide to invite them. So bukas yata magre-resume ng hearing yung Quadcom, pero hindi pa po imbitado doon yung dating Pangulo kasi may mga naka-schedule na mga resource speakers po, resource persons. Ngayon, sabi naman po ni Congressman Benny Abante, yung pag-change ng posisyon, change of heart ni Digong, na once na inimbita, attend siya, welcome niya. Ito yung sabi niya sa mainstream media, interview ng mainstream media. Pakinggan natin. Sir, sino po yung na-expect na yun? Sino po yung mga dalaro? Si Digong? Well, sa amin, yung positive intention ng ating dating Pangulo na mag-attend sa aming hearing, welcome development sa amin yun. In my committee, inibitahan namin siya, although he failed to attend. But I don't think he will be invited on Friday. Kasi mayroon pang ilan ng mga witnesses na iimbitahin namin. Sayang naman kung hindi na yung magugulan ng pansin lahat ng mga inibitahan namin mga witnesses and resource speakers. But do you believe Espinosa? I think he said it. Palagay ko pupunta siya. Sa amin naman, he will be accorded the respect of a former president, kanyang posisyon, and cordiality. Sir, yung ninyo, comment nyo lang, nag-file ng COC si Alice Go. Alam mo, sa akin, I do not know her intention, no? But I think the people should know about what she's doing. Magkikita naman yun eh. Alam ko naman na marami siyang pera na magagamit, no? I hope that the people in Bambantarlac would be more intelligent and sa election na ito. Sir, yesterday, nag-file ng COC si Roslyn. Roslyn, asawa niya. Oo. Di ba may show cause order na sa kanya? Anong gagawin niyo sa kanya? Ay ba ng topic yon? So welcome niya si Digong, mga kababayan, na mag-attend at ibibigay namin yung tamang pagrespeto sa kanya bilang former president. Gano'n naman sa Congress. Ibang-iba kaysa doon sa sa style ni Bato na may pasigaw-sigaw. Dinodoro-doro. Di ba? O ngayon, doon nga sa pagpapatuloy mga kababayan ng investigasyon kay Alice Go, sabi ng PAOK, naguluan niya because of the appearance ng isang resource person, si Jessica Francisco, naguluan niya yung investigasyon. sabi ni PAOK chairman Casio, sino kasi nung nagpaimbita noon? Bakit ginawang resource person yon? Baka planted po para magulo yung investigasyon. Tapos sinasabit na yung Palasyo Malacanang, inaakusa ni Bato na may nasa likod daw na taga-palasyo, someone in the palace. Itong si Jessica Francisco, para daw isabit sila ni Digong. Nagkagulo-gulo po. Yan Panggulo lang kay Alice Go. PAOK, NBI shocked by textbook scam. Suspects sa claims. Yan sabi po ni Casio. Duda daw sila, sabi ni Casio, sa claims ni Mary Ann Maslog na ang bagong pangalan ngayon, Jessica Francisco. So sabi dyan, in the Senate hearing, Maslog claimed she was stopped by the Philippine National Police to contact Go during her escape. PAOK spokesperson pala si Winston Casio, hindi chairman. Lahat kami nabigla kahapon. He also noted Maslog's lack of credibility. Sabi niya, so far, wala pa. Ngayon, nakakagulo pa lang siya sa investigasyon.
Alam mo, kapag ang tao walang credibility, meron ka pang mapipiling paniniwalaan. So, depende sa taong bayan kung ano yung paniniwalaan, kung meron ba o wala. Meanwhile, si NBI Director Jaime Santiago said his office would interview Maslog, who now goes by the name Jessica Francisco, over her claims, including her insistence that she had gone to Indonesia to persuade Goo to surrender to the Philippine authorities. So, isa sa ilalim daw nila sa tactical interrogation itong si Maslog or si Jessica Francisco. Nagkaroon na ako ng initial talk sa kanya, talagang yung observation ng Senate na con artist siya, liar, talagang ang daming istorya. Kung paniniwalaan mo siya, mawawala na naman siya. Yun nga, sino ang nag-imbita? Sino nagsalang yan dyan? Tama? Yan ang tanong. Bakit tinayaan ninyo? Wala bang proper validation or vetting sa mga witnesses ninyo? Resource persons. Yung Congress po, hindi po nagsasalang ng kung sino-sino lang. Ini-evaluate nila yung testimony. O ngayon, nagkakagulo-gulo na kayo dyan. O sinong may kasalanan yan? Tapos sasabihin ninyo, con artist. Con artist pala? Baka another Biko yan. Alias Bikoy, mga kababayan. He also said the claim made by Senator Ronald Bato de la Rosa that Maslog had been ordered to implicate senior officials in the past administration is highly unlikely. Malabo niya. Napakalayo ng istorya. Wala po ganong istorya. Yan po ay tututukan namin ng investigasyon. Si Jessica Francisco, Maslog, iisa. Yan ay mukha talagang magugulo tayong lahat pagka pinakinggan natin siya. Hayaan niyo po kaming mag-conduct ng tactical interrogation. Sabi po ni Santiago, Maslog was implicated in the 24 million pesos textbook procurement scam in 1998 and was able to avoid being charged after she faked her death in 2019. She then changed her name to Jessica Francisco. Ayan po siya, mga kababayan. Tapos nag-alsa boses na naman si Bato. Kaduda-duda, pati yung tanongan niya ni Bato, sabi ni Director Santiago. You see, sabi ni Bato, someone niya, ginagamit ka para implicate niya kami. Ni Digo. You see, pakinggan natin mga kababayan yung investigasyon. Ito yung sinasabi natin na hindi ito educated questions. Malayo po sa pagtatanong ng Congress. Ito yung courtesy ng Senado, Senate Committee on Women. Coming from you, ano yung impormasyon na sinasabi mo? Dapat nito kay Bato, wag nang i-renew natin ang pagkasenador. Tanggalin natin sa Senado. I did not give any information po directly kay kay... No. Anong information ang narinig nyo kay Go Huaping nung kinausap nyo? Anong sinabi niya? Actually po, when I talked to Alice po, kwento lang po ni Alice sa akin lahat from the beginning kung paano po siya nagsimula pagka-mayor. At saka sa lahat po na sinong nag-udyok. Hindi kami interesado dyan. Hindi nga, Miss Maslog. At alam nyo, hindi yan ang tinatanong namin sa inyo. Madam Chair, babalik ka Senator- 3 beses sa kulungan ni Alice Go for that purpose alone? Makipagkwentuhan? Ha? Do you want this committee to believe you? Na magkwentuhan lang? Bakit kasi in-invite 3 beses ninyo? ka pumunta. Yan ang tanong dyan. Anong pakay mo? Bakit ka pumunta doon? There was Kaduda-duda a pala yung communication, sinasabi. Your Honor. What There communication? was a message po. Miss Maslog, ibaba nyo po yung tono nyo. I'm sorry. Go ahead, Madam Chair. Ano yung communication? Kaya kaya siya magtaas ng boses. No, I'm sorry, Your Okay, Honor. so It's what, just, tell us about the communication. okay, Your Honor. There was a communication of a person named ALG. Initials of Alice Leal Guo. Yes, Your Honor. Okay. There was a communication of ALG
na kumakausap po sa amin, sa akin po sa messages. And also talk to the group general. So yung pong message po na yon po involved a lot of people. Like who? Hindi ko nga po just a A lot lot. of people, hindi mo maalala. Ay, very selective naman yung memory mo. Alam mo, a lot of people, tapos hindi mo masabi ngayon. Sino? Involve a lot of people. Sinong people? Oh, takot ka na merong hahabol sa'yo after this hearing? Sino? That communication po, Your Honor, from an ALG was telling the general mga pangalan po ng mga tao. Kaya nga, sino nga yung mga tao na yun? Ano involvement ng mga taong ito? Ano ginagawa nitong mga taong ito na nabanggit mo? Miss Maslow? Madam Chair, hindi Yes, niya Senator De La masabi-sabi. Rosa. Dahil siya mismo ang may hawak ng affidavit na gustong papirmahan kay Alice Go na ipinpoint si President Duterte, Senator Go, Senator Bato at si General Karamat na nasa likuran ng Pugo Operations. No, sir. Yan ang totoo. Huwag ka magsinungaling dito. Sir, there was no affidavit po. That's Wow. not true, sir. Alice, pumunta siya doon sa'yo two times? Copy. Pumunta siya doon 2 times? You may answer this or not. Basta pumunta ba siya 2 times? Bumisita? Madam Chair, opo, 2 times po. O, pumunta siya. Anong purpose ng magpunta niya doon sa'yo? Mr. Chair, Madam Chair, can I consult my lawyer po? Okay, you can talk to your lawyer. Miss Maslow? So, Yes, ma'am. ano yung kahit ilan sa mga maraming pangalan na sinasabi mong information na yan? Sinight ka na namin in contempt. I know, Your Honor. You are here in the Senate. At kahit ubus na ang PC namin sa isang resource person, pag cited in contempt at nasa custody ng Senate, well, of course, pending this coordination with the NBI. So you are not only in the protection of the NBI, pati kahit ubus na ang PC namin sa inyo, pati protection ng Senate. So what is your answer to our question? Your Honor, can I just submit the document, Your Honor, sa inyo? Submit it now. It's 3 I minutes to don't- 5 o'clock. I don't have it right Write now, it Your down on paper. May papel kayo dyan, di ba? Bakit ba ayaw mo sabihin, excuse me, Madam Yes. Chair, bakit ayaw mo ba sabihin, Speak pro tempore. Marian? The reason, Your Honor, is that because I am not sure if that's true. No, And it I doesn't don't matter want to- if it's true. Miss Maslog, kami po magtitimbang sa lahat na narinig namin sa mga resource persons na karaang mga buwan, mga taon. Kami po sa komite magtitimbang alin ang mukhang totoo, alin ang mukhang sinungaling. So we just need the raw information from you. Yung ibang mga resource persons, yung ilan na ayaw sumagot verbally, sige, pinasulat namin sa papel. Submit it to us now through the COMSEC. So that Yan po ang evaluation po ng NBI at saka PAOK, panggululangan niya. Ang tanong, sino ang nag-imbita? Bakit pinagsalita ninyo ang taong yang dyan na panggulo lang pala? Di ba? Pagkatapos sabi ni Bato, someone anya from the palace ang nasa likod para i-implicate kami ni dating Pangulong Digong. Kaduda-duda po na planted itong si o di ba? Para guluhin yung investigasyon ng Senado po. At yung mga pagtatanong ni Bato, parang drama. O di ba? Para pagdudahan mga kababayan, yung Palasyo Malacanang, sabi ng NBI, magsasagawaan niya kami ng tactical interrogation dito kay Jessica. Tama po. Para yung mga maitim na plano nitong mga sangkot
ay hindi magtagumpay. Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mixed Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po, ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.